Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa doon sa speech niya doon sa Senado. Ewan ko bakit niya sinabi, pero pinahabol niya kasi Pinahabol niya na he is guided by the Holy Spirit. Bato de la Rosa said. Yan po ang title ko ngayon. Ayaw ko sanang talakayin ito, pero marami pong vlogger na tumalakay. Opo, marami po Yun nga, ang sinasabi ni Bato de la Rosa ay he is guided by the Holy Spirit. He believed that he is guided by the Holy Spirit of God. Yun po ang sinabi niya. Kasi kini-question niya kasi, paano yan? Sabi niya na nagpadala tayo ng summon. Yun ang una niyang sinasabi. Pero parang ay hindi nga nila binuksan ang article of impeachment. Hindi Yun nga ang mali diyan. Ang sinasabi nila o ang tinatanong nila o ang inquiry nila sa nagpadala ng impeachment, na sa palagay ko pambabastos yun. Hindi mo pa binuksan, tapos ang sasabihin mo na ay kung ilang beses na kayo nagpadala. Hindi ba? Ang inquiry nila o ang certificate na gusto nilang makuha ay isertipiko daw na isang beses lang, isang taong. Ay magbilang magbilang po kayo. Kailan ba yan pinadala o kailan ba yan naisubmit sa inyo? February 5 o March 5 mayroong ba dumating na iba? O April 5 mayroong ba dumating na iba? Ay wala naman O May 5 may dumating ba na complaint na naman? Wala. Ay bakit pa kayo mag-i-inquire o hihingi ng sertipiko kung ilan na ang complaint na pinadala sa inyo? O magbilang po kayo. Pagtatawanan po kayo ng elementary school student niya. Hindi kayo nagbibilang. Magbilang kayo at kung nabilang nyo na dalawa, adi i-inquire nyo. Pero hindi po yan ang topic ko. Yun lang ang pinagmulan. Ibinalik nila at gusto nilang i-inquire kung ilan na ang pinadala sa kanila. Ay, ang sasabihin ko po ay nagtatanga-tangahan lang yan. Opo. Yun At ano pa yung isa? Dalawa yun pero hindi na mahalaga. Ang tatalakayin ko po ngayon ay yung sinasabi ng iba na delikado yung ginagawa ni Bato de la Rosa. Kasi nga, dinadamay niya ang Holy Spirit. Ay totoo po yan. Opo. Kasi po pero sa isang banda ay hindi naman. Kasi nga hindi niya alam Ang blasphemy of the Holy Spirit, sa pag-aaral ko po, at pinag-aralan ko po yan na maigi. Ito nga mayroon akong dito. Ipapakita ko lang itong, the works of the Holy Spirit na andyan. Mayroon na po ako na ginawa na parang libro. Opo, patungkol dyan. Pero lang ito, mga 3 pages lang. Ayan po, naandyan, the works of the Holy Spirit.
Ayan po nakakuha na po yan, electronic file o isang topic yan dun sa libro na gusto kong gawin, yung The Works of the Holy Spirit. At naandyan po, at ito, isinulat ko lang nga dyan, dito ayan ay lahat po yan may verse. Lahat po yan may corresponding verse. Ayan, nakikita nyo po, hindi ba? Ayan, 3 page po ito ito yung second page. Ayan, naandyan ang mga verse. Ito yung 3rd page. Ayan po. Naandyan po ang mga verse. Ngayon ay siyam po ito, The Works of the Holy Spirit. Na yun nga, ang sinasabi ko ay gusto kong ang ibig ko pong sabihin dito ay qualified po ako na i-discuss ito kasi matagal ko nang tinatalakay ito as born again. At ito nga, mayroon na akong electronic file at pinapadala ko po ito sa mga kakilala ko. Lalo na nung yung mga estudyante ko ay nagkaroon na ng mga email address yan 20 years na ako na nagturo sa kanila, pero nung umalis ako ng nagturo ay pumasok yung Yahoo. Kaya pinapadalhan ko sila at yung iba natutuwa. Yan ang mga topic ko ay ano ba yung born again, sino ba si Jesus Christ, at ito nga yung the work of the Holy Spirit. Yan, isang topic ko yan. Isang topic din, who is God. Ganun po At ito tuloy-tuloy na lang po natin may siyam ako dito, pero yung iba ay 7 lang Yung iba 10 ganyan Pero ako siyam ang ginawa ko, the works of the Holy Spirit. Kasi nga ang sabi niya ay he is guided by the Holy Spirit of God. Yun ang sabi niya, by the Holy Spirit. Pero hindi ako naniniwala doon. Pero nga, nagsasabi siya na hindi niya alam. Kaya nga, maaring hindi naman siya nag-blasphemy sa Holy Spirit. Ang sinasabi po ni Jesus Christ doon ay dahil yung mga kausap niya marurunong po sa batas ng Diyos. Mga Parisiyo po yun. At pinag-aaralan nila ang batas ng Diyos. Ngayon, sinabihan nila si Jesus Christ kasi nga hindi nila makontra Lahat ng itinuturo nila, mali yan, sabi ni Jesus Christ. Mali yan, ito ang dapat. Ininterpret ni Jesus Christ lahat ng tinuturo nila ay nagdeviate na doon sa turo ng Diyos talaga. Kaya hindi nila makontra. Ang sinabi nila kay Jesus Christ, pinapalayas mo ang demonyo sa pamamagitan ng demonyo. Yun po ang sabi ng mga Parisiyo. You cast out demon by the power of demon. Ayan po, ay mahirap pong sagutin yan. Kasi nga ang demonyo, wala naman tayong kaalaman dyan o hindi natin saklaw yan ay nagsalita sila ng ganon na you cast out demon by the power of demon. Ay, paano ngayon sasagutin yan? Ay, alam niyo po si Jesus Christ, pag tinanong siya o pag magsalita ka dyan sa kanya, 1 step ahead siya 1 step ahead. At kahit na hindi mo tinatanong yan, ay ipaparinig niya sa'yo. Opo. Ano po ang sagot niya? Ang sagot po ni Jesus Christ doon nung sinabihan siya na siya ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo, ang sabi niya, alam niyo kanya, lahat ng kasalanan dito sa lupa, sabi niya,
lahat ng kasalanan dito sa lupa ay pwedeng patawarin. Pero yung blasphemy sa Holy Spirit, hindi pwedeng patawarin yan dito sa lupa hanggang doon sa langit, sabi niya. Walang kapatawaran yan, sabi ni Jesus Christ. Wala. Ay ano ngayon ang maisagot nila? Wala silang maisagot Kasi nga, advance yung sagot ni Jesus Christ Alam niya kasi na niluluko lang siya. Yun po ang blasphemy of the Holy Spirit. Alam mong mali, pero sinasabi mo. Kaya, palagay ko, hindi naman blasphemy yan kay Bato de la Rosa. Pero nga, mali yung pagkasabi niya. At yan ang papatunayan ko po ngayon. Papatunayan ko po yan. 1 o 2 verse lang ang sasabihin ko sa inyo. Okay? Pero iisa-isahin ko muna bago ko batiin yung mga nakikinig sa atin. Ito po ang mga works ng Holy Spirit. Ito po ang ginagawa. Number 1, He will give you life, liberty, and freedom. Yan po He will give you life, liberty, or freedom. May Bible verse ako dyan, pero hindi ko na sasabihin. He will testify about Jesus. Ayan po, ang trabaho ng Holy Spirit. He will testify about Jesus. Number 3, He will guide you in all truth and will tell you things to come. Dito po ako magko-concentrate. Opo, sa trabahong number 3 ng Holy Spirit. He will guide you in all truth and will tell you things to come. Prophecy po ito. Prophecy. Okay, number 4, He will give you utterance. Bibigyan kanya ng mga salita. Bubuka ang iyong bunganga para magsasalita ka. Yan po Number 5, He will seal you until the day of judgment. Sisilyuhan ka niya. Hindi ka pwedeng, ang Holy Spirit po, ang isang trabaho niya ay sisilyuhan ka niya para hindi ka mapasukan ng demonyo. Ayan po ang trabaho ng Holy Spirit until the day of redemption. Ito po yung mga born again. Mahirap na silang magkasala kasi nakasilyado na sila. Okay, number 6. He will testify that you are the Son of God. Ayan po He will testify that you are the Son of God. Ikaw lang ang nakakaintindi niyan at saka yung Espiritu ng Diyos kasi nag-uusap po yan He will testify that you are the Son of God. Sinong kinakausap niya ay ikaw na born again. At sasabihin sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi po ganun kay Kibuloy na bugtong na o appointed sana. Hindi po. Wala namang appointed. Kaya nga niluluko lang tayo na Kibuloy ay appointed son. Hindi po. You are the Son of God. At ang nagsasalita niyan ay yung Holy Spirit. Nakakausap yan ng Espiritu natin. May agreement yan na hindi alam ng iba, ng ordinaryong tao. Bakit yung isang tao na born again ay kayang mamatay nang ibigay ang kanyang sarili o ang kanyang ari-arian, hindi ba? O ang kanyang mga tinatangkilik para sa simbahan o sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. Hindi maintindihan yan ng ibang tao. At yan ang nangyari kay Paul. Bakit ito si Stephen pinagbabatong na hindi umaangal? Siya ang saksi Si Paul ang saksi nung pinatay si Stephen o si Stephen. Pinatay yung pinagbabato. The first martyr. O Christian. Pinagbabato yun. Ay ang nagtataka siya, bakit hindi umaangal? At sinabi pa niya, Panginoon, patawarin mo po sila. Do not charge them. Nagtataka ngayon si Paul. Hindi ba? Ay hindi ka maintindihan yan kung wala kang Holy Spirit. Number 7, He will comfort you
or He will comfort or help you in your weaknesses. Mahina po ang laman Mahina po ang tao. Pero ang Holy Spirit tutulungan ka niya para paglabanan yan, tawag ng laman, hindi ba? O tawag ng pira, hindi ba? Para hindi ka masilaw sa pira. Yan. He will comfort you or He will help you in your weaknesses. Nakakita ka ng malaking kayamanan, hindi ba? O adi mag-iinteres ka dyan. Pero ang Holy Spirit, sasabihin sa'yo, ay huwag, hindi sa'yo yan. Hindi ba? Kung nakapulot ka man o natagpuan mo man, ay ibalik mo yan kung kanino yan. Ganun ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Yan po, number 8 po yan. At maaring yan ang tatalakayin ko. Pero kung aabutan ko pa, He will convict the world of sin. Sasabihin niya sa iyo na ay nagkakasala ka. Sasabihin niya sa iyo na ito ang righteousness and of righteousness and of judgment. Ito yung coming judgment. Ipapaliwanag sa iyo ng Holy Spirit na may paghuhukom o mayroon talagang paghuhukom. Ang iba kasi ayaw nang maniwala Pero kung guided ka ng Holy Spirit o influence ka ng Holy Spirit o control ka ng Holy Spirit, alam mo yan, ikukumbik ka niya na mali yung ginagawa mo. At yan nga ang nangyari siguro kay Ragos at yung mga kasamahan pa niya. Bakit sila nag-recant ng kanilang mga testimony? Ay siguro nakumbik sila ng Holy Spirit. Yan po Kaya umaatras. Yung mga mali na paratang nila, binabawi nila. Ayan po ang trabaho ng Holy Spirit. Kinukumbik yung tao. Ano ang sin, ano ang righteousness, at mayroong susunod na day of judgment. Number 9, He will search all things. Sinesearch po ng Holy Spirit lahat ng bagay. He will search all things, even the deep things of God. Kahit na yung pinakamalalim na yung pagka-Diyos ng Diyos, sinesearch po niyan at ipinapaliwanag sa inyo. Ganun po ang trabaho ng Holy Spirit. Pero bago ko po kunin yung number 3, na He will guide you in all truth and will tell you things to come, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at salamat at pasalamatan po sila. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila Pusikat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joy Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Villar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavieres, Arden Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Alvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Pico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Rictog,
Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel at si Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang kukunin ko lang po dito ay isa lang itong He will guide you in all truth and will tell you things to come. Yan po ang trabaho po ng Holy Spirit sa isang tao na kinokontrol ng Holy Spirit o guided by the Holy Spirit o inspired by the Holy Spirit. He will guide you in all truth and will tell you things to come. Ano po itong guide you in all truth? Hindi ka magsasalita ng kasinungalingan. At alam mo yung future. Yan po, alam mo ang mangyayari sa future. Ngayon, ito po, may Bible verse po ako dyan, pero isa lang, maraming Bible verse yan, pero isa lang ang kinuha ko. At si Jesus Christ po ang nagsalita dito. John 16 verse 13. However, when the Spirit of Truth has come, ang tawag kasi sa iba ay the Spirit of Truth pero sa iba ang tawag dyan ay the Holy Spirit. Marami pong tawag dyan may comforter, may helper ang tawag nila, pero dito, ang tawag dito ay the Spirit of Truth has come. He will guide you in all truth. Ayan po. He will guide you in all truth, for He will not speak on His own authority, but what He hears, He will speak. Sino po saan niya narinig? Doon sa Diyos Ama o kay Jesus Christ, sa Diyos Anak. Iyon ang sasabihin po ng Holy Spirit. He will not speak on His own, on His own authority, but what He hears, He will speak. Saan niya narinig yan? Saan narinig ng Holy Spirit yan? Kay Jesus Christ o kaya doon sa Diyos Ama. And He will tell you things to come. Ito po, magpro-prophesy po yan. Ngayon, okay, nilatad ko na ang Bible verse. He will prophesy. Kung ikaw ay guided ng Holy Spirit, pwede kang mag-prophesy. Ngayon, tanungin natin si Bato de la Rosa, kaya ba niyang sabihin ngayon ano ang outcome niyan? Hindi. Hindi niya alam yan. Kaya hindi siya guided ng Holy Spirit. Although na hindi lahat ng tao may prophecy. Wala din akong prophecy Pero ang hinihiling ko po sa Diyos o dyan sa Holy Spirit of God, ang hinihiling ko, bigyan ako ng wisdom. At binibigyan naman ako. Pag nakarinig po ako ng ganyan, agad dumarating sa isipan ko, ano yung pangontra ko dyan. At ito nga, He will guide you in all truth and will tell you the things to come. Hilingin niya sa Holy Spirit kung ano ang outcome dyan. Ganun kay Duterte, mabibilanggo ba siya? Ang tanong ko po kay Bato de la Rosa, mabibilanggo po ba kayo o hindi? Iprophesy mo yan. At kung nangyari yan, kung sinabi mo na hindi at nangyari, ay guided ka ng Holy Spirit. Pero kung hindi nangyari, ay bulaan ka. Hindi ba? Ganun lang po yan. He will guide you in all truth and He will tell you the things to come. Pinakita ko po ang Bible verse at nabasa po natin lahat, hindi ba? Ngayon, mayroon pa akong sinabi dito na isa
Itong number 8, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Pero, ano ba yung pan na yan? Ano ba yung... Tignan ko lang po ha. He will give you utterance. Ito John 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is for your advantage that I go away. For if I do not go away, the counselor, counselor pala ang tawag dyan, kuminsan, counselor or advisor, will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and concerning righteousness. Ayun po, and because I go to the Father, and you will see me no more. Yun, number 11, concerning judgment, because he, the ruler of this earth is judge. Ayun pala, concerning judgment, concerning sin, concerning, yung isa pa? Concerning righteousness at saka concerning judgment. Yan po, pag dumating sa iyo ang Holy Spirit, John 16 verse 7 hanggang 11. Binasa ko lang po kasi naan dito nga sa kuwang ko, ayan naan dyan po, yan. Kaya nga ako po ay lahat ng dinidiscuss ko dito, kabisado ko po eh. Opo. Kung kinokontrol ka ng Holy Spirit, you will be convicted of the world of sin. Alam mo yan kung kasalanan yan o hindi. At saka, yung about righteousness, ano ba yung tamang gawin? At kaya nga ito, nagre-recant nga yung iba eh. Kasi nga, pinilit lang pala sila ni Aguirre na mag-testify. Yan, hindi ba? Iko-correct nila yan. At malalaman din nila na kung namatay na sila, may judgment pa eh. Yun. Yun po ang pagkaintindi ko dyan. Pero parang hindi ganun ang kwan dito. Ngayon, ang tanong natin kay Kwan ay, yung bang ginawa nila, tama ba yun? Ay hindi eh. Ang tama pong gawin, kung umaakto na kayo ng judges, kayo na ang judges, ang tama pong gawin, kailangan wala kayong kinikilingan. Opo, yan po ang sabi ng Diyos. Yun po ang righteous. Give justice to all men. Yan po. Ay bakit ang gagawin nyo ay umaakto kayo na abogado ni Sarah? Ipapadismiss nyo o hahanapan nyo ng ilan na ba ang ibinigay sa amin na complaint? Mga tanga, hindi ba? Magbilang po kayo Magbilang kayo. Pero nga ay patadaanin nila yan sa ganyan para kunyari lilituhin ang mga tao. Lilituhin nila, ay bakit ang daming complaint? Ay talagang marami pong complaint yan. Pero may mahina, may malakas. Pag-aaralan nila at napag-aralan na po yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Yung mahihinang complaint ay pinapasok na nung congressman na hawak niya para hindi matuloy. At kung nakapag-complain na within a year, hindi ka na pwedeng mag-complain. Ganun po yan. Pero ang pagkaalam ko dyan, kung inapurbahan na ng 1/3 ng kongreso o ng parliament, hindi ba? Pag naapurbahan na, counted na yon o kaya na-transmit na. Ay kung iniisip pa lang nila na ito pwede ito, ay hindi pwedeng counted yun kasi nga ay inaayos pa nila eh. At palagay ko nakapag-desisyon na dyan ang Supreme Court, hindi ko lang na sinerch eh.
Bakit ngayon sasabihin pa nila, ilan ba ang impeachment complaint na submit na labang kay Sara? Magbigay kayo ng sertipiko. Ay, ano pa kayo? Hindi ba? Mali yan, at yan ba ang guided ng Holy Spirit? Hindi. Kung guided ka ng Holy Spirit, ang sinasabi po ng Holy Spirit, obey government authority or governing authority. Yan po ang sinasabi. Sumunod kayo. Kasi si Kristo, kahit na siya ay walang kasalanan, kahit na wala siyang no deceit was found in his mouth, sumunod siya nung ipinako siya sa krus. Pero alam niya na mayroong isa pang judgment yung Diyos, na i-justify siya ng Diyos. Alam niya yun. Kaya sumunod siya. Ay kayo, ano bang ginawa nyo? Humiling pa kayo ng sertipiko. Naku po, mga bubo, hindi ba? Ay pasensya na po kayo. Ay wala akong word na na pwedeng itawag sa kanila Mga bubo po kayo, mga 18 senator. Umaakto kayo ng judge kasi nanumpa na kayo. Ay ano bang sinumpaan nyo? Bumubula lang siguro ang bunganga nyo nung sinabi nyo na so help me God. Pero ang nakasulat yan, kailangan wala kayong kinikilingan. Kung umakto na kayo ng judge na kayo, umakto kayo. Huwag kayong aakto na senador pa kayo kasi nag-transform na kayo O sige na, sabihin natin na hindi kayo bobo, pero hindi nyo alam na pag nag-transform na kayo, ay hindi na kayo yung dati, na kayo ay mga senador. Parang si Jesus Christ lang yan nagkatawang tao. Kaya nga, ay ang sabi ng mga iglesia ni Cristo, ay si Jesus Christ ay tao, ay totoo naman There is only one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Ay, totoo naman kasi kasi nga nag-transform pero may pinanggalingan, may pinagbuhatan. Siya ay totoong Diyos sa umpisa pa lang, o anak ng Diyos sa umpisa pa lang. Nasa sinapupunan siya. Ganon din kayo, pag nag-transform na kayo, ay totoong nga kayo mga hurado nga kayo Hindi ba? Naandun lang kayo. Huwag na kayong babalik doon sa ang pinagmimix nyo. Pinagmimix nyo. Hindi nyo alam na kayo ay hurado at hindi nyo alam na inalisan nyo na yung pagkasenador nyo. Temporary lang. Ay gusto nyo kasi senador lang kayo tapos judge pa kayo. Di ba? Ay mali po yan. Pag-aralan nyo po, hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ko dito, He will guide you in all truth and He will tell you things to come. At saka yung He will convict the world of sin and of righteousness at of judgment. Ayan po. Ibibigay niya sa iyo ng Holy Spirit ano ang tama mong gawin. Kung judge kayo, umakto kayo ng judge. Ay hindi kayo umaakto. Paano kayong igagalang ng tao yan? Ngayon nga, ang daming nagwiwilgay. Sige po at hanggang dito na lang po at lagpas na tayong 30 minutes. At dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Ang hirap.